So yun, what's up sa atin mga bossing natin dyan? Boss Ahmad nga pala, nagbabalik, no? So nandito tayo ulit, no? Sa ating opisina. Siyempre, kakatapos lang ng Medea Flash. Ewan ko kung napanood nyo yun, no? No? Kasi ang pre-practice natin, pakita naman natin, no? Fully na aircon, no? Pre-practice natin. 3 minutes lang kami dyan. Ang problema, Medea nga pala yun. Aray ko! Dito tayo, no? Pero yun, ano lang yun, no? Commercial lang. Kasi may nagtatanong sa atin, no, mga bossing. So, ang sabi sa atin, boss, may nakikita kasi ako sa ano, sa YouTube, no? Sa Facebook. Paano ba daw yung ano? Kasi may tinatawag silang super hit. Paano ba kino-compute yun? So, ayun, yung tinatawag natin mga advanced unit problem na. No? Kala kasi ng iba, okay na tumingin ka sa... Okay din naman, tumingin ka sa amperahe, tumingin ka sa karga, no? Pero pag sa mas malalim na paliwanag pa o pag-aaral sa air conditioning, tama yun, no? May tinatawag tayong superheat na kailangan siya pagdating syempre sa mga air conditioning. Siguro ganito na lang mga bossing, no? Sa nagtatanong. Kasi sabi niya, meron daw sa YouTube, no? English naman ang tinuturo. No, dito medyo mas ano lang natin, medyo mas i-elaborate lang natin. No, marami naman nang may alam nito, pero siyempre, meron pa rin hindi nakakaalam na magagamit natin sa negosyo natin, no? So, papaliwanag nga muna natin, ano nga ba yung tinatawag natin na superheat? So, tara, puntahan natin. Let's go. So, yun, bossing. Alamin muna natin, ano nga bang ibig sabihin ng superheat, no? Hindi kasi pwede magpupumpute. Hindi naman natin alam para saan ba yung superheat, saan ba ginagamit yan. So, ito yung bossing. So, sinulat ko na lang dito, no? Ito yung nasa libro ng air conditioning. May kita nyo rin to actually sa internet, no? Sabi yung superheat, bulang pa ng araw, superheat lang, no? Superheat is the temperature of refrigerant before above its boiling point. So, para mas maintindihan natin, it indicates that refrigerant has completely changed from liquid to vapor before entering the compressor. Ibig sabihin kasi, no, ang ating air conditioning talaga, dinisign talaga siya na dapat ating refrigerant doon, no, bago siya dumaan na ang ating evaporator at bago siya pumunta ng ating compressor, ay completely, ay vapor na siya o gas refrigerant na siya. No? Kasi itong superheat, nagsasabi siya kung meron bang liquid refrigerant na papasok sa compressor. Pag may pumasok na liquid refrigerant sa compressor at tuloy-tuloy na gumagana yung unit, pwedeng masira yung ating compressor at syempre, hindi lumalamig yung ating aircon o hindi maganda ang lamig niya. Okay, so yun yung ating itatopic ngayon yung ating superheat. Pinaliwanag ko lang po muna, no? Dapat tama yung makukuha nating superheat. Bossing, ano ba yung tamang superheat na dapat makuha natin? Papakita mo to, no? So yan, superheat talaga natin is 5 to 12 degrees Celsius. No, pero tatandaan nyo na nakadepende ito sa manufacturer standard. No, ibig sabihin iba-iba kasi talaga per brand. So tulad nitong 5 to 12, ito yung most of the brands o industry standard. Pero may mga brands talaga tulad nito, no, 2 to 8 degrees Celsius. So pasok yan. Anong ibig sabihin niyang bossing? Oh, nililinaw ko lang, ha. Baka may mambash na naman dyan, no? So, nakadepende po yan sa brand ng air conditioning o manufacturer. Meron nagsasabi 2 to 8 kasi yun yung standard ng brand. Like Daikin ata yun, tsaka LG, no? So, correct me na lang, ha, dyan sa comment section, no? Kung ano yung mga alam yung brands at ano yung mga different superheat, no? Pero most of the, 5 to 12, 2 to 8 yung mga makikita natin. So, bossing, paano ba kinukuha yan? Ayan, superheat is equal to suction pipe temperature minus saturation temperature. O yung makikita natin yan sa PT chart. Ano ba yung PT chart na tinatawag? Yan po yung pressure and temperature chart. So, ilalabas natin dito sa video na to. So, pwede yan na, dalawa. Dalawa yan. Pwedeng saturation temperature na, o yung ating tinatawag na suction pressure, temperature, makikita nyo yan sa gauge manifold or kung hindi man dun sa PT chart. So, parehas po yan accurate. So, paano nga ba? Bigyan ko kayo ng example. So, dito sa example, ang suction pipe temperature natin is 20 degrees Celsius. Ngayon, meron tayong saturation temperature na 15 degrees Celsius. Ipag ma-minus mo lang siya, yun na yung superheat natin. No? Bossing, bakit kinukuha yan? Ano bang makukuha namin dyan? O, ito, no? Pakita mo tong kabila. Kasi pag mataas ang superheat,
dito pa lang, alam mo na kaagad na kulang ang refrigerant sa system o sa air conditioning na ginagawa natin. No? Pangalawa, pwedeng may restriction dun sa capillary tube. No? Hindi sapat ang refrigerant na dumadaloy sa system. No? Or kulang ang feeding ng TXV o EEB. Ano yung TXV? Thermostatic Expansion Valve o yung tinatawag natin sa mga bagong unit ngayon, yung maliliit, EEB o Electronic Expansion Valve. So yan po yung mga magiging problema. In short, kulang sa refrigerant. Makikita mo yan, nagyayelo. Diba? In short, hindi ganun kalamig talaga yung air conditioning. Pangalawa, pag mababa naman sa design o mababa yung superheat, sobra naman ang refrigerant charge. Sobra naman yung refrigerant na nakakarga doon. Pwede yung TXV o yung Electronic Expansion Valve natin, sobra naman yung pagbubukas niya. No? At syempre, pangatlo, liquid refrigerant, sabi niya liquid refrigerant umaabot na saan? Sa suction line. So, yun yung mga magiging problema, Pag umabot na syempre, yung liquid refrigerant dun sa ating sa suction line, papasok na ng compressor yon. So, yun yung mga binabantayan natin na nagkukos yung ating unit na alam na natin na hindi siya ganun lalamig. So, ibig sabihin, kailangan pumasok ka dun sa tinatawag natin na standard, Example, sa brand nung example tayo isang brand 2 to 8 degrees Celsius ang standard nila. So, yun po yung manufacturer standard ng brand. Example lang Daikin. O kung 2 to 8 sila, so 2 to 8 ang susundin. Pero kung may mga iba't ibang brand tayo, so susundin nyo po yung manufacturer standard. Nabubulol ako Manufacturer standard. So, iba-iba kasi talaga per brand. Okay? So, pagbasihan muna natin itong 2 to 8 or itong 5 to 12 na industry standard natin. Yung nakikita natin mga superheat. Dito tayo ngayon sa actual. Okay. May Daikin units natin. Siyempre, ang kukunin natin ngayon yung 2 to 8 degrees Celsius na superheat. Bossing, ano ba yung tinatawag mo na suction pipe temperature? Actually nung nag-training kami sa LG, tinuro rin nila to. Sa Daikin, tinuturo rin nila to. Parang parehas sila 2 to 8 degrees Celsius superheat nila, Pero disclaimer, bossing iba-iba yan per brand. Kaya alamin nyo yung manufacturer design. So, kaya ito yung ginamit ko, yung ating gauge manifold na digital. Kasi dito, meron na akong saksakan ng, meron na akong pipe temperature. Pangsukat ng ating temperature ng pipe. So, ito yung tinatawag na suction pipe temperature. Mostly, ang tinuturo nila, mula dito sa suction fittings, dapat 1 inch ka dyan, doon mo ilalagay. So, yan, tinuturo naman sa mga brands ng air conditioning. Para ngayon, makuha mo yung temperature, ilan yung temperature? Ayan, 17.9 degree Celsius. Ayan, so ito yung pagandahan naman sa ating, tawag dito, digital na gauge manifold, Pangalawa, ano naman yung kinukuha natin, yung tinatawag natin, yung suction pressure temperature. Makikita rin yun sa mga analog at syempre makikita mo rin siya dito. Pero dapat accurate siya, ibig sabihin pang R32 talaga kasi ito R32. So kukunan mo yung R32 tulad nito, pakita mo. R32, ang saturation temperature niya is 15.6 degrees Celsius. So ayan po yung temperature niya. So ipagma-minus natin yan. So try natin ngayong actual. So, ito pressure niya, nasa 175, 174. Naglalaro pa siya, So, tignan natin ngayon yung ating superheat kung okay siya, So, kukunan natin yung 2 to 8 dahil Daikin ang tinitesting natin. 2 to 8 degrees Celsius. Okay, so kukunan natin yung superheat. Ang suction pipe temperature natin, suction pipe temperature natin, ang nakuha natin ay ilan ba yun? 17.8 degree Celsius minus yung tinatawag nating saturation temperature. Okay? Or pwede kang kumuha dun sa PT chart. 15.4 degree Celsius. So pag ma-minus mo yan. So ilan ang lalabas dyan? Wala akong calculator. Kukuha tayo. A few moments later. 17.8 minus 15.4. Ayun, nakakuha tayo ng 2.4. So, pasok ba siya sa 2 to 8? Pasok siya. Ibig sabihin, yung ating air conditioning na tinitesting, hindi siya kulang sa refrigerant, walang restriction,
no? Sapat na sapat yung refrigerant flow, hindi rin mababa ang design, hindi rin siya sobra sa refrigerant, and so on. So, dun po kinukuha natin yung tinatawag natin na superheat. Kaya napaka-importante po siya, no? So, mga bossing, medyo advanced lang. Medyo lang naman, no? Medyo advanced lang naman. So, bukod dito sa ating clamp ammeter, bukod dito sa ating gauge manifold, so maganda rin na may idea tayo paano nga ba kinukompute yung superheat. Kasi itong sa Daikin na brand, meron silang nakalagay niyan, no? To get superheat. Sa temperature at suction line minus saturation temperature. So, yan, no? Meron pa silang demonstration. Bakit nakalagay yun? Kasi dapat nilang malaman yun, no? Pag gumawa ka ng startup data ng mga aircon brands ng air conditioning. Siyempre, para malaman nila na good running condition yung ating air conditioning. So, yung with that, mga bossing, sana may nakuha kayo dun, no? Yung ating superheat, so ganun lang siya kinukuha. So, tatandaan nyo lang yung mga pointers na yon na ating tinuro, no? Comment down below naman kung ano yung mga na-experience nyo o marunong na ba kayong kumuha ng superheat. Comment down below ano nga ba yung iba't ibang superheat ng different brands ng air conditioning. At aminin natin, talagang iba-iba yan, no? May Daikin, may LG, may Colin, may Coppel. Comment naman dyan mga nagtatrabaho sa brands ng air conditioning, no? Kung kinukuha nyo rin to. With that, yun lang mga bossing natin, no? Di na natin papatagalin. Short lang to, no? Sana may natutunan kayo. May nakuhang value. So, comment down below anong gusto nyong next topic natin na tungkol sa air conditioning. Yun lang, bossing, and see you next vlog.